types, apply orchestration principles gaya ng range, texture, balance, lead rehearsals with clarity and efficiency, conduct basic patterns and cue musicians, adapt arrangements for real-life ministry or performance settings, utilize DAWs and notation software for arranging. Ito pong panghuli, ito po ay na-discuss na rin po natin doon sa ibang mga subjects. So, hindi po natin masyadong pagtutuunan ng pansin itong DAW notation software kasi nasa music technology po siya. Pero, magagamit din po kasi natin siya sa arranging. Kaya, i-integrate natin ng konti ang DAW kasi dito rin po natin gagawin yung mga final requirements natin in this subject. Ayan. Course outline. Ito po yung mga pag-uusapan natin. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 units. I will try to have 2 units every sessions. So maraming topics po ito. Yung iba siguro ay hindi kakayanin ng 2 units. Ayan. So foundations of arranging, harmony and reharmonization, instrumentation and orchestration, arranging styles, score preparation and notation. Ito po ay naka-integrate din po siya sa subject po natin na worship technology at saka yung solfege. Kasi hindi natin masyadong magagamit itong notation kasi I presume na hindi po lahat ay nagbabasa ng notes. Introduction to conducting, this is for the choir. Then rehearsal techniques for both bands and other ensembles, and then the final project. So ito po ang assessment system natin sa subject na ito. It may vary, depende sa mapag-uusapan naming final with Pastor Roderick and Pastor Joseph, pero ito po ang temporary guide natin sa subject na ito. Quizzes or theory, 20% arranging exercises, midterm arrangement project, conducting practicum, and then final project. The arrangement plus performance. Okay, so let us begin with our Unit 1, Foundations of Arranging. Ayan. But before that, let us define or let us differentiate ano bang pagkakaiba ng arranging at saka composition. Nandyan na rin yung mga songwriting, composer, lyricist, songwriter, ano bang mga pagkakaiba ng mga yun. So, pag sinabi natin composition, it is the act of creating original music from scratch. So, wala ka pang melody, wala ka pang music, wala ka pang lyrics. Ikaw ang gagawa ng melody, ng harmony, ng rhythm, form or structure. Bahala ka na kung mayroon kang collaborator. Basta out of nothing. So, ikaw yung originator of the musical idea. Yun po yung composer, composition. Magkikreate ka out of nothing. Ang arranging naman, meron ng music, aayusin mo lang. From the word arranging, arrange. Arranging is the act of taking an existing piece of music and reworking it for a specific purpose, group, or style. It involves reharmonizing chords, changing instrumentation, just like from piano, gagawin mo siyang full band, adjusting the key, kung yun ay kinanta originally ng isang lalaki, how will you fit the key kapag kinanta na ng babae? And yung tempo, minsan binibilisan natin or binabagalan, or even the style. Nauso noong mga ilang taon na yung reggae, lahat na lang ng marinig ko noon. Kahit na anong kanta, maging sa church ay ginawa na ang reggae. Yung One Way Jesus, ginawang reggae at marami pang mga kanta na uso yung style ng reggae, yung genre na reggae before. Ayun. So we can do that. We can recreate the song into another style. Creating parts for different instruments or voices. Lalong-lalo na sa choir, madalas yung mga kanta ay naka-melody lang. Paano mo siya ngayon gagawan ng parts for choir like SATB, soprano, alto, tenor, and bass. The arranger is the interpreter and designer of how the music is presented. So, ang composer, from nothing, arranging, meron ng existing na pyesa, babaguhin mo lang. Yan. So, elements of music.
We have the melody, harmony, rhythm, and texture. At marami pang iba. Pero let's just focus on these things. Number one, the melody or what we sing. Pag sinabi nating melody, yun yung tono ng kanta. Yan yung naaalala ng mga tao. Kapag tinugtog mo, alam nila kung anong kanta yon. Yun yung melody, yun yung tono ng kanta. Pag narinig nila yun, that song is yun, Twinkle Little Star. So it carries the message of the song, usually found in the lead vocal or main instrument. It should be clear, singable, and expressive. Sa worship, if the melody is lost, the congregation gets lost. So, magdadagdag ako ng tip dito po. Di ba may mga kanta na kinakanta natin sa music team natin? Sa umpisa pa lang mayroon ng parts. So, while introducing the song, dapat lahat kayo ay kakantahin nyo muna yung melody. Let's say for instance, sa verse 1 at saka first chorus, lahat yun ay melody muna para ma-introduce yung melody ng kanta. Then on the second verse, yun, doon na kayo mag-DVC, magbigay na ng parts for each of the vocalist or ibang parts na instrumentalist. Ayun, para lang ma-establish natin kung ano ba talaga ang melody ng kanta. Harmony. What supports the melody? Ang melody is a single tone or single note. Yan. Single lang siya. Pero ang harmony, it's two or more that supports the melody. Yan. It could be the same notes with the melody. Like, pag kinanta mo ng Twinkle, Twinkle, Little Star, you can still sing the same notes. Pero pwede mo siyang kantahin in a higher octave, lower octave, or exactly the same. Pwedeng isang lalaki, isang babae. Still, harmony kasi two elements na po yun. So, harmony refers to the chords and supporting notes that give depth and emotion. Pero mas nakasanayan kasi natin na pag sinabing harmony, it's different notes. So, kung ang note ng melody is C, the harmony is singing different. Pwede niyang kantahin ang E, ang G, or A. Basta yon, nasa kaiba siya doon sa kinakanta ng melody. Yan. Built from chords and chord progressions. So, isang magandang skill na dapat nating matutunan when we are arranging for a choir ay yung mga chords and chord progression. Ano ba yung mga principles in creating chords? It creates mood. It's either joyful, solemn, tense, or resolved. If the chord is major, yeah, usually masaya yung major chords. Ano? Yeah. And then we have the sad, mga minor chords. Ewan ko kung naririnig ninyo pero I'm playing minor chords here. Yan. And then we have the tense like yung mga diminished na chords. And then resolve. Yeah, going back to the tonic or the original or the one chord. Yeah. It includes background vocals and instrumental support. So ang harmony, it supports the melody. Kaya mali yung nangyayari minsan na sinasapawan ng mga background vocalist ang lead singer or mas malakas yung volume ng mga harmonizers natin. So, tandaan natin, ang keyword natin dito ay support. It enhances the melody. It supports the melody, hindi niya sinasapawan. Good harmony enhances, not competes with the melody. Next is rhythm. What moves the music? Yan yung element ng music na kapag narinig mo yung kanta, di mo namamalayan, napapaindak ka na. Yan yung groove. It is the timing and groove of the music. It includes the beat, the tempo, and the pattern. It drives energy and flow, usually led by drums, percussion, rhythm guitar, and the keys. Yan. Paano nagiging rhythm ang keyboard? Like,
Yung mga planet shakers, di ba? Pag naka-synthesizer sila, sila yung nagbibigay ng pulse or rhythm sa kanta. Like, yun. Pag narinig nyo yung intro nila ng ganun, di mo mamamalayan. Napapaindak ka na, napapatango ka na, yan. Napapasayaw ka na. It gives the rhythm. In ensemble, rhythm must be tight. This is where unity is felt. Hindi pwedeng random, hindi pwedeng hula-hula ang rhythm. Dapat may pattern para consistent yung groove and feel na binibigay natin. Texture. Ayan. How everything is layered. Texture describes how musical parts are combined. Meron tayong tinatawag na monophonic, single line or single voice. Homophonic, melody plus the chord support. And then we have the polyphonic, multiple independent lines. Ayan. Yung isa dito sa polyphonic ay yung, kung alam niyo po yung Desert Song, habang tumutugtog yung gitara ng tarararara, tararantan. Iba naman yung ginagawa nung drums at iba rin yung bass. Yun yung bass niya. Yan. Pam pam parara pam pam habang iba rin yung ginagawa nung parts. Ayun. Meron silang independent lines pero they complement each other. Next is the chord voicing basics. Yan. Ano ba yung chord voicing basics na yan? Pag sinabi nating chord voicing ay yung arrangement nung mga tones or nung mga notes that comprises doon sa isang chord. Yan. Chord voicing is how notes of a chord are arranged and distributed across instruments or voices. Okay. Maaring same chord siya, pero iba yung shape at nag-iiba yung sound color. Example, ang chord natin ay C major. So we have the C, E, G. Yan yung close position na C, E, G. Magkakalapit lang sila from the word close. Yan. Now, I will play the same chord, C, E, G pa rin, pero I need to make it in open position or spread ko sila. So, I will play the C dito sa lower part, then G somewhere in the middle, and then E on the upper. Ayun, nag-spread. Wala siya sa iisang lugar. Unlike nung close position na nasa isang octave lang sila, very tight, while the open position na scatter siya sa iba't ibang frequencies. Yan. Yan, merong nasa mababa, merong nasa gitna, and then merong nasa taas. Yun. Ka-spread. Sometimes, it splits across instruments. Like the bass is playing the lower register. Then we have the guitar somewhere in the middle. Then the keyboard playing somewhere a little bit higher. Then the vocals can sing anywhere. Yun. Yun po yung tinatawag natin na voicing. Kasi po ang sound, it's a matter. Ano? It occupies space. Kapag yung lahat ng mga musical instruments ay they are on the same frequency or on the same area, nag-aagawan sila ng space. Kaya kailangan natin silang spread. Ang nangyayari, kahit nalakasan na natin si gitara, hindi na naririnig. Kasi doon sa space na gusto niyang puntahan, meron nang nakatira doon, meron nang nakapwesto doon. Kaya kailangan natin silang spread. Yan. Yan po ang gamit ng open position ng voicing. So there are several types of chord voicing. Number one is the closed voicing. Ayan. Close, nasa isang octave lang sila. Magkakadikit lang sila. Yan. Notes are close together, usually within one octave. Sounds tight, focused, strong. Yan. Example natin is the C, E, G stuck closely. Good for clarity, piano-driven, worship, strong sections. Excuse me po. Ayan.
Next is the open voicing. Ayan, naka-spread out sila. Ayan, nagawa na natin kanina. Next is shell voicing. Pag sinabi naman nating shell voicing, for example, ang chord mo ay C dominant 7, hindi mo kailangang tugtugin lahat nung C, E, G, and the B flat. Meron kang inaalis. Meron kang inaalis na part. Gaya nito, yung root, we have the C, we have the third, which is E, and then we have the 7. Yon, inalis na natin yung fifth. Ito. Inalis natin yung G na yun. Ayan. Ayan. Yan po ang ibig sabihin ng shell voicing. Hindi mo kailangang tugtugin lahat, lalo na kung full band kayo. Hindi mo kailangang ang keyboard ay naka-extended chord siya, naka C13. Tapos ang gitara naka C13 din. Ang ibang instruments naka C, hindi pwede yun. Masyadong crowded. Pwede yung keyboard will play the melody or will play the simple chord. Then other parts will play something with extended. Yan, with extended chords. Wait lang po. Let me share again. Ayan. Tuloy natin. Next, so why voicing matters in arranging? Ayan. It prevents clashing sounds. Gaya ng sabi ko kanina, ay hindi sila pwedeng mag-agawan ng space. Kapag ginagawa natin ang voicing, it creates space in the mix. So, naririnig mo lahat kasi one part ay naririnig mo somewhere higher, yung iba naman ay somewhere lower. Ayun. Kaya it gives space to the sound and to the instrumentalist and to the other elements of the group. Kaysa yung lahat kayo ay nandoon sa middle register, then hindi na kayo magkakarinigan kasi nag-aagawan na kayo ng space. Yun po yung ibig sabihin. Okay? Next, it helps each instrument have a role. Pwedeng the lead guitarist will play the higher melodic line while nag-strum or gumagawa ng chords ang keyboard somewhere in the middle, then the bass plays the lower frequencies. Ayun. But voicing, muddy sound. Kasi nga, pinagsiksik mo silang lahat doon. Good voicing, it is clear, powerful, worship atmosphere. Kaya don't let anyone play full chords at the same time. Think like a team, not solo players. Create space. Space creates beauty in ensemble music. Ayun. Kaya sa choir na lang, hindi pwedeng soprano lahat. Hindi pwedeng bass lahat, ano? Although there are some parts of or sections of the song na kailangan ninyong mag-melody lahat, pero all throughout hindi pwedeng pare-pareho kayo ng ginagawa. So, Unit 2, Harmony and Reharmonization. Ayan. Yung harmony, alam na natin. Pero ano yung reharmonization? Siguro sa iba sa inyo ay ngayon lang narinig or hindi familiar sa word na reharmonization. Okay, so pag-aralan natin ano ba itong reharmonization na ito. Okay, meron tayong tinatawag na diatonic harmony. Pag sinabi nating diatonic, from the word di, within or across a family or across a scale or across a key signature. Pag sinabing diatonic, across a specific tone, which is kung ano yung key signature na kinabibilangan nila. So, pag sinabi nating diatonic harmony refers to chords that are built strictly from the notes of a single key. Okay, let's just use yung basic na major scale, which is C. So, ang notes na magagamit lang natin ay C, D, E, F, G, A, B. Ang diatonic harmony, pag gumamit ka ng mga harmony mo, ay kukunin mo lang dito sa
family ng C major scale. Dito lang, hindi ka pwedeng humiram ng wala dito. Yan. Kaya yung mga chords natin ay puro diatonic siya. Like yung C major, diatonic siya kasi ang nagamit mo doon ay C, E, and G. D minor, nandito rin, D, F, A. E minor, E, G, B. F, F, A, C. G, G, B, D. A minor, A, C, E, and then B diminished, B, D, F. Ayan. Yan ang ibig sabihin ng diatonic harmony. Lahat ng mga tutugtugin mo or gagamitin mo for your harmony ay kabilang lang doon sa major na yan. Yan po yung diatonic harmony. So, wala pang accidentals dyan, hindi ka gagamit ng notes na wala dyan. Ayan. So, yung mga chords na ginamit natin sa C major, puro diatonic yon kasi galing lahat doon sa C major scale. So, why it matters? Diatonic harmony is foundation of most worship and contemporary music. Madali siyang kantahin, madali siyang i-harmonize kahit on the spot. Pwede mo siyang kantahin with full harmony, soprano, alto, tenor, bass. Na dito mo rin kukunin yung mga harmony mo sa kanyang diatonic. Mga C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. So, it helps us stay in key, walang wrong chords. It creates smooth chord progressions. It builds predictable emotional movement and it support congregational singing. Napakasimple, pero it doesn't mean na kulang, ano? It's already enough. It's already good. Gaya nung How Great is Our God. Great is our God. Yun ang chords natin. Nasa diatonic lang ng G. G minor. Yan. And then C. And then D. So, wala tayong ibang chords na ginamit. Walang ibang notes na ginamit. Next. Ito pa yung mga common diatonic progressions natin. Yung tinatawag nilang 1-5-6-4, which corresponds to the degree of the chord doon sa family chord natin if it's in order according to the scale. Like C is number 1. 5 is G kasi C, D, E, F, G. Then 6, small letter or small letter, it denotes that this is minor. Pang-anim yung A, C, D, E, F, G, A minor. And then 4, F. Mas madali kapag ginamit natin itong number na ito. Ang tawag dito is Nashville system. Kunwari, hindi nyo alam yung chords, meron lang isang nakakaalam. Sasabihin niya lang na 1. O, alam nyo na that is letter C kapag naka key of C tayo. Pag sinabi niyang 6, that's A minor. Kaysa yung sasabihin niya na A minor, 3 syllables na agad yon. A minor. Kaysa yung sasabihin niya 6, 1 syllable lang. Yan. What else? Ito, A minor. Yan. Yan. And then 1, 4, 5. Yan. Yung mga progressions na yan ay natural because they stay diatonic. They stay within the key signature within the scale. Yan. Okay, simple memory trick. Diatonic means everything stays at home in the key. So, sa application natin sa ensemble or sa banda, yung bass stays rooted in the key. Yung keys naman, pag nagpi-play siya ng mga diatonic harmonies, nandun lang siya within the key signature pa rin. And then guitar, it plays the chords within the diatonic. And then the vocals sit on top of stable harmonic foundation. Siya yung gumagawa ng melodic lines. At the same time ay yung mga harmony na naririnig niya from the bass, the keyboard, and guitar, sila yung sumusuport sa kanya. Creating a wonderful texture. Yan. So diatonic harmony is the grammar of music. Without it, arranging becomes noise instead of language. So, bago ako magpatuloy, let me just check kung mayroon ba kayong mga katanungan, clarification bago tayo magpatuloy. Kasi, as we go further, gaya nga ng sabi ko, ito ay mathematics, ano?
may pagka-mathematics yung ating topic. Are we good to go, mga kapatid? Any questions, clarifications? Nalilito na po ba kayo sa topic na ito? Kaya pa bang magpatuloy for further lessons? Sorry, question po ako. Sure This, po, ano po yan? regarding po dun sa harmony, actually po, ako po as sa voicing po, meron po kaming challenge pagdating po dun sa pagdating po ng harmony po. Kasi po sa team po namin, ako lang po yung tawag doon na marunong mag-harmony. Pero po, ang ano ko po doon, ngayon ko lang po kasi nalaman for the first time eh. Kasi po, noon na kasi tawag doon, parang ginagamit ko lang po kasi tawag yung art of hearing ko para makatugma po ako sa bawat key progression. Ganun po ba yung tawag doon? Halimbawa, pag key of C, ang halimbawa po ang song, para makapag-harmony po, may mga backup po na pwede siyang mag-G, mag-F, mga ganun po ba? Tama po ba yung ano ko? Based on my understanding. Tama po ba? Pero same key lang po. Okay, let me correct. Tama siya, pero let me just clarify some of the things na nabanggit mo. By Yes the po. way, yung sinasabi nyo po is yung tinatawag nating Ouido. Opo. O-U-I-D-O. Mm. Yun, pagdating po sa harmony, ang harmony po kasi ay nakadepende doon sa chord. Tama Mm. po yung sinabi nyo, kapag ang melody ay naka-C, yan. Kapag ang chord natin ay C major, dapat yung harmony natin ay within the key or within the chords na C, Mm. E, G. Okay. So, some will sing E, some will sing the G Okay. para naka-base siya doon sa chord. Ngayon, pag kumanta siya ng ibang note, like sabi nyo, F ang kinanta niya, probably the chord is not C. Ang chord niya ay F, pero nandun pa rin sa key signature. Yun, nandun pa rin Ah, siya sa family chords. Tama pa rin po yun. So, ang harmony ay nakadepende doon sa chord ng kanta. okay po. Noted po. Yan. Thank you. Yes, you're welcome. Yan yung tinatawag nating harmony based on the chords or diatonic harmony. Kasi meron din tayong tinatawag na non-harmonic harmony. Or meron din tayong tinatawag na mga reharmonization later on makikita natin na hindi nakabase sa chords. Alright? Ano pa po? Yes, SATB usually ay galing siya doon sa chord natin. So for example, ang chord ay C, E, G and C, E, G or C major. So yung bass depende sa melody pero may maulit doon. Maybe the bass and the soprano will sing both C and then alto is in E and then tenor is G. Pero ako po bilang arranger, sometimes ay dito po tayo papasok sa ibang topic. Ano po? Meron tayong tinatawag na chord substitution and reharmonization. Kasi 'di ba usually ang chord ay triad or tatlong notes lang ang chord. Pero sa pag-arrange po ng mga choir na mga piyesa, gumagamit tayo ng mga extended chords. So instead of singing the C, E, G na normally, ginagawa natin ay nilalagyan natin ng mga 9. 'Yon, yung D sa dulo or pwede tayong maglagay ng major 7 which is B. Yan. Para kumapal yung texture. Lalo na pag choir, ang ganda ng mga extended chords. Yan. Yeah. So, hindi lang siya triad. Gumagamit tayo ng ibang chords. Yon. Doon, yun, isa sa tutumbukin natin sa subject na ito, kailan ba ginagamit yung mga chords na hindi familiar? Kailan ba gagamitin yung mga chords na augmented, diminished, 11, 13, at kung ano-ano pang mga chords? Ayun. Okay, so ituloy po natin. Let's continue. Okay. So meron tayong tinatawag na secondary dominant. Ayan. Secondary dominant and modal interchange. Ayan na. Pa-heart naman po kung ngayon nyo lang po narinig ang mga term na ito, itong mga terminologies na ito, itong secondary dominance and modal interchange. Kasi nasanay lang tayo noon, major, minor, suspended, seventh, okay na yon, ano? Pero dito, makikita natin na may mga ibang terminology pala. Or perhaps natutugtog natin pero hindi natin alam na yun pala yung tawag doon. Pag sinabi nating dominant, yun po yung chord na mayroong seventh. Kasi yun po yung dominant seventh na tinatawag. For example, sa key of C, ang dominant po niya ay G. Yung F ay predominant.
yung G ay dominant. Kaya pwede nating gamitin yon. And sometimes, tinutugtog siya with the dominant 7 na tinatawag. Kung G siya, meron siyang F. Yan, yung minor 7 niya or the dominant 7. Okay. Para hindi kayo magulo, hindi kayo maguluhan, let me just introduce this secondary dominant in relation doon po sa arranging. Kasi meron tayong ibang subject or like music theory kung saan natin natututunan yung pangalan ng mga intervals like the minor second, major second, tritone, augmented, diminished, etc. etc. Pero in relation lang po dito, pag-aralan natin ano ba itong secondary dominance. Okay. Secondary dominance are chords that temporarily borrow authority to strong lead to a diatonic chord. Okay. Kanina, yung diatonic harmony ay nakafocus lang siya doon sa family chords. Doon sa scale, wala siyang ibang hiniram na chords or notes. Pero dito sa secondary dominant, ayan, from the word borrow. Humihiram na tayo ngayon ng chords galing sa ibang key signature or sa ibang scale. Ayan. Okay, ito yung idea niya. You are in one key. Okay, doon muna tayo sa key of C para hindi tayo malito. But you momentarily treat another chord as home using its dominant 5. Yung panglima doon sa scale niya. Chord. Okay, para maintindihan natin, baka medyo nalilito pa kayo dito. Dito, mas maintindihan natin. Okay, ganito siya. In the key of C major, yung C, yun yung 1 natin. Okay. Ang diatonic target natin ay D minor. Ibig sabihin ng diatonic target, ang next chord mo ay D minor. So from C major, pupunta ka ng D minor. Pero, yan, hihiram tayo ngayon ng dominant. Ano yung dominant na yon? Paano natin malalaman kung ano yung dominant niya? So, magbibilang lang tayo ng 5th degree galing dito sa D, which is D, E, F, G, A. Panglima, yun yung dominant. Kung ano yung panglima, yun yung dominant niya. Kaya ang dominant niya ay A major or A7. So instead of just playing from C directly to D minor, gagawin natin, isisingit natin ngayon yung dominant niya, ito, bago mag D minor. Yun. Yun na yung secondary dominant na tinatawag. Ayun. So from the simple texture na from C going to D minor, nagdagdag tayo ng secondary dominant. So nagdagdagan yung texture. Ayan. You can try it. Pwede sa gitara, pwede sa keyboard. You can try itong progression na ito. Okay, tuloy natin. Baka nalilito tayo, ano? Ito yung mga examples niya. Okay. Common secondary dominant in C major. Okay, ang target chord natin ay D minor. So ano yung panglimang note or ano yung secondary dominant ng D minor? A, kasi D, E, F, G, A. Okay. Pag E minor naman, ang target chord natin, ano yung panglima from E? E, F, G, A, B. Yun, kaya B7. Ang F naman, yung C. And then G, the D. So, ibig sabihin, bago ka mag-D minor, pwede mong tugtugin yung A7. Bago ka mag-E minor, pwede mong tugtugin yung B7. Bago ka mag-F, pwede mong tugtugin yung C7. G, D7. Ganun. Yun, E minor yun. Then C, going to F. Yan. Then C, D7, G. Yun. Yun yung gamit ng secondary dominant. Okay? Tuloy natin. Why it matters in arranging. Secondary dominants add energy and direction. Create strong chord movement.
make progressions feel intentional and not static. They are like musical push buttons for resolution. Sometimes kasi kapag paulit-ulit nating tinutugtog yung progression, let's say for instance, 1-6-4-5, 1-6-4-5, 1-6-4-5, parang medyo, let me use the term, medyo nakakasawa sa pandinig. Parang nakakaumay, ano? So, para magkaroon naman ng ibang feel, kahit na same pa rin yung chord progression or same pa rin yung melody ng kanta, kahit sabihin na natin na same verse yan, para naman magkaroon ng ibang texture, lalagyan natin ng secondary dominant. It's like pinakbet. Ano? Iba-ibang klase ng pinakbet. Yung iba ay gusto nila na ang gagamitin nila ay bagoong na isda. Yung iba naman ay gusto nila may alamang. Or yung iba naman gusto nilang sahog ay karne ng baboy. Yung iba naman gusto nila bagnet. Or yung iba baka. Pero still pinakbet. Para hindi naman nakakaumay na laging ganong style ng pakbet. Or with the egg, pwede tayong magluto ng iba't ibang putahe gamit ang egg. Ayun. Yes, tama po ito. E or E7 going to A minor. Yes, tama po ito, Sir Joel. Yan yung mga dominant natin, secondary dominant. Okay, tuloy natin. Modal interchange. Ano naman itong modal interchange? Balikan natin Ang secondary dominant specific, pang-lima lang siya talaga, pang-lima. Yan. Ang modal interchange naman, from the word mode, yan. Meron kasi tayong iba't ibang mode na tinatawag like the Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, etc. etc. Pero dito naman, yung mode na tinatawag is from major, ginagawa nating minor. Yung mode na yon, yung mode niya na major, ginawa nating minor. Kaya tinawag na modal interchange. Example, imbis na mag-C ka na, gagawin mong C minor. Yon. Yun, C minor to C. Let's say for instance, yung You are strength of my own. Yan. Ang chords natin ay F. You are my strength, C. When I am weak, D minor. You are the treasure. It should be A minor or C major, pero pwede nating gawin C minor. Yun, nagkaroon ng shift. Yan, modal interchange pang tawag doon. Kasi originally, wala naman siya doon sa diatonic chord yung C minor. Ang talagang kasama doon, it's either A minor or C major. Pero meron tayong modal interchange, borrowed chords. Yan. Hindi talaga kasama yung C minor, pero ginawa nating minor. Yan. Medyo nakakalito siya in comparison doon sa ibang harmony na gagamitin natin. Titignan natin mamaya sa table. Ano bang pagkakaiba ng isa doon sa isa? Like, itong next, ayan. Okay, explain ko muna ito. Itong modal interchange na ito, nasa key of C tayo, C major. C major, tandaan niyo, C major. Huwag kayong malilito, C major ang diatonic na reference natin. C major. So, meron siyang C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished, and C. Ngayon, hihiram tayo ng chord. Hiramin natin itong mga chords na ito. F minor, A flat, B flat, D flat. Saan galing itong mga chords na ito? Galing siya doon sa C minor scale. Tandaan natin, C major yung diatonic natin, C major yung scale natin, C major yung family chords natin. Pero hihiram tayo ng mga minor chords, ng ibang chords sa C minor scale. Yan. Yan po yung tinatawag nating modal interchange. Yan. Paampon saglit ng mga chords kasi galing sila sa ibang family.
May mga examples tayo later on kung kailan ginagamit itong mga modal interchange na ito. Okay, why it sounds powerful? Modal interchange adds emotion, color contrast, and worship atmosphere shifts. Nakalimutan ko yung kanta na yung Holy Forever ba? Hindi. It's your breath in our lungs. Ano bang chorus? The only ra 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 ra. Yun, imbis na C major, nag C minor. Key of F. Yun. Mga modal interchange po ang tawag doon. Ayan. Okay? Pwede rin natin gamitin sa like sa ending na ng kanta. Bis na mag-F ka na, minsan ginagawa nating minor. Then, bago mag-resolve. Yeah, mga modal interchange po. Okay. Secondary dominance versus modal interchange. Anong pagkakaiba nila? Okay. Ang source sa secondary dominant, ang source mo kapag secondary dominant ay galing ka sa ibang key signature. Pero sa modal interchange, same key siya pero ibang mode. C major kanina naging C minor. Yon. Ang function ng secondary dominant, it leads strongly to a chord. Yung modal interchange, it adds emotional color. Ang effect, the secondary dominant, forward motion. Pero yung modal interchange, emotional depth. Yun. So secondary dominance push the music forward. Modal interchange deepens its color. Okay. So bago tayo magpatuloy ulit, let me ask or let me see if mayroon tayong mga questions, clarifications, or perhaps pwede nyong idagdag sa atin pong lessons sa gabing ito. Ayan. Medyo ano po siya, no? Medyo nakakalito siya, lalo na kung first time ninyong ma-encounter ito. Pero I would suggest na gamitin nyo po ito sa mga usual na nakakanta na natin. Let's start with the simple songs na kinakanta natin. How Great is Our God from simple G, E minor. So bago ka mag E minor, ang gagamitin mo ay B7. Yan. How great is our God. Sing with me. Yun. Yan. Try, practice lang po sa mga usual na kinakanta na natin. So, any questions, clarifications, or pwede po nating idagdag sa ating napag-usapan? Meron pa po, hindi pa po tayo tapos. May mga ilang topics pa po tayo na naiwan. So, just checking if we are still on the same boat. Pa-heart react naman po if we are good to go. Thank you po. Di bale, this is recorded. You can review and you can ask me anytime. You can chat kapag meron po kayong mga hindi naintindihan or hindi masyadong na get sa ating topic. Lalo na if this is your first time, talagang medyo nakakalito siya. Okay, tuloy po natin. So, let's proceed. Ito naman ngayon. Ayan, lampasan na natin yan. Passing chords and substitutions. Ayan, ang dami, no? Ang dami nating pwedeng gamitin na pang-arrange ng kanta. Okay, ano naman itong passing chords? From the word passing chords are temporary chords inserted between two main chords to create smoother movement. They are not destination chords. They exist to connect chords more musically. Example, ang chord natin ay from C going to A minor. So, ang tinuturo po dito sa passing chords, bago ka pumunta sa A minor, from C to A minor, bago ka pumunta ng A minor, meron ka munang dadaanan na chord. From the word passing. Yun yung passing chord. So, ang passing chord ay wala naman po siyang specific na limit
kung ano lang yung pwede nating daanan. Pero ang pinaka-principle natin from the word passing, kung ano yung madadaanan mong chord. For example, C to A minor. O, ano ba yung mga notes in between C at saka A? Nandyan yung B, nandyan yung B flat. So we can use from C, pwede natin gamitin G over B na passing chord, then going to A minor. Pwede ring C, gagamit ka ng B flat diminish bago mag A minor. Yun. Passing chord. Hindi pwedeng passing chord, hindi passing chord ang tawag kapag galing ka ng C, tapos pumunta ka sa malayo. Let's say for instance C, tapos pumunta ka sa lower E. Pumunta ka ng A. Yan. Kung yung principle na passing, from the word passing, pwede mong daanan. Ano? So kung C, tapos nag-E ka going to A minor, hindi na passing chord ang tawag doon. Ang tawag natin doon ay secondary dominant. Yan. Passing chord in a way na madadaanan mo. Pero, when it comes to usage, ay pwede kang gumamit ng mga ibang chords kahit na hindi lang doon sa madadaanan mo. Yan. Hindi lang siya limited doon sa B at saka B flat. Pero ang pinaka-basic na principle ng passing chord, dahil nga yun ang pangalan niya, kung ano yung madadaanan mo. Alright. Next. Ayun, no? Pwede nyong i-copy-paste yung sinend ni Pastor Eric dito. Ayun. Pag galing ka naman ng G, ang passing chord mo ay D over F sharp to E minor. Yan. Tama po yan. Yan. Yun, no? Pwede nyo pong i-check yan. Alright, continue. Yan. Simple example po natin. So, instead of playing C going to F, so, dadaanan mo muna yung D minor. Yun. Pwede ring E. Yun. Mga passing chord po yan. Right? Ano naman ang chromatic passing chords? Ayan, no? Pag sinabi kasi nating chromatic, it's the nearest half step. It's the nearest semitone from your source. Kung ang source natin ay C, ang pinakamalapit ay pwedeng C sharp or pwede ring D kasi chromatic na. Pag sinabing chromatic is half step. So C, C sharp, and then D minor. Are you tired of chasing pretty? Yan. C sharp diminish bago pumunta ng D minor. C sharp diminish. Dadaanan mo lang yung C sharp kasi magkadikit ang C at saka D. So, ang madadaanan na lang nila is only the half step, which is the C sharp. Ayun. So, why passing chords matter? They help avoid jumpy progressions. Ayan. Maiwasan natin ang paglipat, pag-jump from one chord to another. So, it creates smooth emotional flow and sophistication to add sophistication to simple worship songs. Think it is a bridge, not destination. So from the word passing, dadaanan lang po natin. So simple rule, passing chords should not distract, only connect. May mga, sabihin ko, may mga OA na gumagamit ng mga passing chords, but hindi po yun applicable sa worship scenario. Ano? Ang pinaka bottom line po natin dito, we are arranging para mas smooth, mas maganda, magdagdag ng texture doon sa worship flow natin. Ngayon, kapag gumamit ka ng mga sobrang komplikadong mga arrangement, hindi na siya for congregational singing. Pwede siya for a special number, special performance, pero hindi siya for congregational singing. Kasi it sometimes imbis na nakakaganda, nakaka-distract. Yan. Dahil sa sobrang komplikado. Next is chord substitution.
Ang substitution naman, from the word substitute, pinapalitan natin yung isang chord. Ang basic rule natin dito, yung relative minor o relative major ng isang chord. Gaya nito, ang relative minor ng C major ay A minor. So instead of playing the C, pwede mong kantahin yung, or tugtugin yung A minor. Instead of playing the F major, you can use the D minor. G major, you can use the E minor. Yun. So because they share notes, so they feel connected. Kung yung mga triad na yon, isang note lang ang pinagkaiba nila. Dito sa C major tsaka A minor, yung C major meron siyang G. Yung A minor wala, pero meron siyang A. Yun po yung substitution. Yes, speaking, tritone substitution, ito na po, next topic na po natin. Wait, sagutin ko po yung ibang tanong. So, pag passing chords po means purely diatonic ang pagkakaintindi ko po kasi sa secondary dominant chords is passing chords din. Hindi po. Pag passing chords po, hindi lang po siya diatonic. Yan. Gaya nung example ko po kanina, from C major going to A minor, ang diatonic chord niya dapat ay B diminished or G over B. Pero ginamitan ko siya ng B flat diminished. Yan. C, B flat diminished, then A minor. Yan. So, hindi po siya limited sa diatonic. Pwedeng tritone substitution as passing. Yes, pwede rin po ang tritone substitution. Speaking of tritone substitution, let us introduce ang tritone substitution. Ayan, yan na yun. Tritone substitution or dominant substitution. Ito yung mas advanced na substitution. Pag sinabi kasi nating tritone, from the word tri, tatlo. Pag sinabi nating tone, full steps. Tritone, 3 tones. So yung G, dito tayo sa G. Ano ba yung tritone from G? It is 1, 2, 3, D flat. So instead of playing yung imbis na G ang chord mo sana, ito, G7 going to C, ang ginagawa nila is D flat 7. Yun yung tinatawag natin na tritone substitution. So imbis of playing the G7, bilangin mo yung tritone niya, then bago ka mag-proceed sa next chord mo. Ayan. Sabi dito, ginagamit siya usually for jazz and for advanced worship arranging. Advanced siya. So, bago tayo mag-dig deeper dito sa tritone at ibang mga substitution, ay hindi natin siya ma-achieve kapag hindi natin na-master yung mga simpleng passing chord, mga secondary dominant, at iba pang mga substitution. Ito, medyo advanced. By the way, si Sir Joel ay advanced po yan. Yan. Advanced player po yan, advanced music director po. Kaya malawak din po ang kanyang knowledge when it comes sa mga ganitong theory and substitution. Meron din tayong 4 into 2 substitution. Kanina, di ba, yung relative minor lang. From major, yung relative minor niya. Ito naman, yung 4, pwede mong palitan ng 2. Which is minor. Imbis na F, D minor, or vice versa. D minor to F. Yan. Why substitutions work? They keep harmonic function the same, change emotional color, prevent repetition. So, pansin nyo yung yung umpisa nung still, ang chord niya ay I see me, then F, under, then major. Yon. Tawag doon ay secondary dominant. Pero sa pangalawa, over me. Ayan. Imbis na nag-C siya, nag-C over E. Pwede ka rin gumamit ng E minor. Ayan. Over me. Ayan. From C major, pwede mo siyang palitan ng E minor or C over E. Tapos sa first verse kanina, F ang ginamit. Ngayon, sa second line niya, D minor. Yan, substitution pa rin po yun. And sometimes it falls on the
malikhain at malikot na pag-iisip ng mga composers at arranger. So, walang limit. Itong mga tinuturo ko pong mga principles, yes, they are principles, pero they are not limited sa ganito. Hindi po ito yung limit niya. Pwede nating maging guide, pero we can make use of another, another principles na pwede nating mabuo. Ayan. Yes po, tritone. Apo. Pwede tayong magpaturo kay Sir Joel. Ayan. Ayan. See you soon, Sir Joel. Okay, tuloy. Tuloy natin. So, why substitution work? Para hindi siya nakakaumay yung usual na inversion natin, na progression natin. So, mag-experiment tayo. Example, ang chord natin ay C, A minor, F, G. Ano? C, A minor, F, G. Pwede mo baliktarin. Imbis na C, unahin mo yung A minor. Oh, pagbaliktarin mo, yung mga chords na mayroong ganito, still work. You can still sing it seamlessly. Wala siyang, hindi magbabago yung melody niya kapag pinagbaliktad mo yung mga minor, gawin mong major, doon sa kanyang relative major and relative minor, you can still sing it na smoothly. Ayan, tuloy natin. Ayan, example, instead of playing C, F, G, C, ayun, substitution ng F, papalitan natin ng D minor. Okay, ito na. Anong pagkakaiba ng passing chord at saka substitution? Ang purpose ng passing chord, it connects chords. Bago ka pumunta sa isang chord, dadaanan mo siya, i-connect ka niya. Yung substitution naman, papalitan mo yung chord. Ang duration ng passing chord, very short. Usually, one count lang. One count or basta hindi siya full measure. Unlike yung duration ng replacement or substitution, full measure siya or kung ilan yung duration nung pinalitan mong chords. Ang function niya is for movement dito sa passing chords. Ang function naman ng substitution for harmonic color. And then role niya is bridge, tulay. Ito naman alternate identity. Passing chords connect the journey, substitutions redesign the destination. Reharmonization. Okay. So I think let me reserve itong reharmonization techniques. Okay, so marami pang mga reharmonization techniques and let us reserve this for next lesson kasi parang nararamdaman ko medyo overwhelming yung mga topics natin, ano? Ayan. Kasi may mga similarities dahil sa pagkakahawig nila, baka mapagpalit-palit natin. Kaya, I will give you time to have your practice muna sa mga previous topics. Pero ilang slides na lang ito, I think, wala nang 10 eh. Harmonization, kunti na lang. Tapusin na nga natin, pero saka na natin bigyan ng diin itong reharmonization. Ang reharmonization naman ay papalitan mo totally yung chords pero nandun pa rin yung melody. Regardless kung yan ba ay dominant, yan ba ay passing chord, yan ba ay modal interchange. So wala na siyang sinusundan na principle. Yun po kasi ang reharmonization. Pwedeng totally na nabago lahat. Yan, dito na papasok yung pagiging malikhain natin. Kahit wala sa diatonic, wala sa secondary dominant, wala sa modal interchange, wala na doon, wala ka nang susundan doon. Pero ang pinaka-focus mo pa rin, ito, the melody stays the same. So hahanap ka lang ng chords na mayroon pa rin yung note kung nasaan yung melody. Yan. Explain natin later on. Mas maganda kapag narinig nyo with the actual sound ng piano. Ayan. By the way, I can give you the slides for your review. What actually changes? Marami nang nagbabago sa reharmonization. Ayan. Ang passing chord, it connect chords, substitution, replace chord, reharmonization, redesign, full harmony of a song. Ayun, mas maraming nangyayari sa reharmonization. Reharmonization is the art of reimagining a song's emotional harmony without changing its melody.
Parang binibihisan mo lang, binibigyan mo ng bagong bihis. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating lesson sa gabing ito. Any questions po or clarifications na pwede nating balikan? Ayan. Ngayon ko lang nalaman yung tritone substitution. Naririnig ko na rin po itong tritone substitution pero hindi ko po masyadong ginagamit sa actual na pagtugtog. I can play it sa mga arrangement pero sa actual na church settings ay hindi ko masyadong ginagamit. Ang problema po sa tritone substitution, kapag hindi sumunod yung mga ibang instrumentalist. Yan. For example, ako nag-tritone substitution ako tapos yung gitarista na iwan, hindi maganda yung combination ng chords. Naka-major siya, ako naka-triton sub ako, hindi siya magandang pakinggan. Yan. Kaya nagmi-minimize tayo kapag actual na praise and worship scenario sa ating church. Pero for arrangement and for recording, pwedeng-pwede po yan. Any questions po or any clarifications? Ano po ang Pwede pong masasabi? Yes po. Ano po yun, sir? yung na intriga doon sa tritone substitution. Question ko lang po, kung halimbawa doon sa kanta pong How Great Is Our God, for ano lang po for learning purposes. Hindi ko naman siya i-apply agad. Kung we have the chord progression of C, A minor, F, G, let's say, saan po doon best ipasok yung tritone substitution? Pwede nyo po siyang gamitin doon sa G. Ako, ang chord natin ay C, A minor, F, G. Ano? Kantahin po natin. Great C is our God. Sing with me how great A minor is our God. And all will see how great F. How great. Imbis na mag-GG ka, yon is our God. Yan. Instead po si G magdi-D flat 7 po. Yes, D flat 7. Yun So, po. Yun po yung idea ng... talaga yung melody niya. Pero dapat maiwan yung melody. So, mayroon lang konting shifting doon sa chords. Hindi siya directly na D flat 7 talaga kasi mawawala yung melody, di ba? Opo, kasi D flat po eh. Melody po yata nasa D na note. How great. Ayun. So, pwede kang mag D flat 7 na mayroong 9, minor 9 ang tawag natin doon. I see. So, ganun yung tunog niya. Okay. Or, pwede mo siyang gawing shell voicing. Alisin mo yung D flat dito sa right hand mo kasi naka D flat ka sa left. Alisin mo yung D flat para ang mamutawi or ma-highlight is the D. Yon. So magkakaroon po siya ng parang clashing na tunog. Yes. Kaya nga sinabi doon ay for jazz. Kasi ang jazz kasi talagang yan yung parang distinct sa kanya, clashing sound. So, hindi siya talaga okay for the worship setting natin. Magkakaroon talaga ng clashing. Yan. O, totoo po. Pero it's good to know pa rin kasi parang may different flavor ka. Pwede mong palawak pa yung musicality mo na meron pa palang possibility na gantong chord pala ang pwedeng ipalit. Thank you po. Maraming salamat po. Yes po. Pwede nating i-resolve yung tritone substitution by using the voicing. Ang ginagawa natin, kinakalat talaga natin yung voicing. Hindi siya close voicing pero open talaga siya. Naka-shell voicing at saka open voicing para ma-achieve natin yung tritone substitution. Pansinin ninyo yung mga jazz music, naka-open, naka-shell voicing and open voicing talaga sila. So pasok pa rin yun nga lang para maalis natin yung tawag natin dito is dissonance, ano? Para maalis yung dissonance, nag-shell voicing tayo. Pwede nating ilagay sa taas yung D. Yon. Yon. Yon, ganun yung parang tunog niya. Ayan. Ayan. Just experiment lang po on how you can use the tritone sub. Usually nasa ano siya, dominant tapos the tritone sub. Thank you, Sir Joshua. Ano pa po ang clarifications? Questions?
Kaya dito nyo rin po ma-appreciate ngayon kung kayo ay keyboardist. Dito nyo ma-appreciate na keyboardist kayo. Kasi hindi siya madaling i-apply. Hindi siya kasing daling i-apply kapag sa ibang instruments. Sa keyboard, kitang-kita mo agad eh. Pero sa gitara, parang mahirap siyang i-apply unless talagang gitarista ka ever since at tumutugtog ka talaga ng mga advanced chords. Pero hindi siya kasing dali ng keyboard. Kaya ma-appreciate nyo. Kaya yung mga estudyante ko na naghahanap sila ng pag-aaralan, undecided talaga sila kung anong instrument. Ang talagang ino-offer ko is piano. Kasi nandito po yung mga theory, mga Lahat kasi, principles na pwede tama. nilang matutunan. Yes, tama po. Ayun. Alright, so I'm giving you 2 minutes for your questions. Then, kung wala na po, we can close. Or kung walang question, pwede po kayong mag-share. Or maaring napansin ninyo sa inyong church or sa ibang church, ano kaya yung ginawa niyang chord. Kaya pala ganun yun. Pwedeng sharing. Or pwede ring advance na gusto nyong matutunan sa mga susunod na lesson natin dito na related sa arranging and ensemble directing. So kung wala po ay presume na naintindihan po natin at I presume na baka hindi rin natin masyadong naintindihan at parang nginunguya pa rin natin, ninanamnam pa natin, lalo na yung mga ngayon lang talaga narinig yung mga ganitong klase ng mga terminologies, maaring nginunguya pa natin. Pastor, share ko lang po. Yes, yes, Gusto Sir ko Joel, go mag-share. ahead. This is basic. For example, dun sa song na bago tayo pumunta dun sa chorus, halimbawa yung kay buti-buti mo, before we go to F, mag-open tayo ng C7. So marami pong pwedeng gawin is substitute from C7 going to F. Pwede tayong mag-chromatic passing chord. Pwede tayong borrow ng chords, minor 5. So, C7, pwedeng G minor, and then going to F. Or, we will use yung over chords, C over A sharp or B flat. Kasi B flat is the dominant 7 of the C, the dominant element. So pwede tayong gumamit noon ng C over B flat. Sa gaya po ng sabi ni Pastor Jeron kanina, madaling basahin kasi pag keyboard. Madaling makita kasi nakalatag na doon. Eh sa guitar, bibilangan mo pa ng scale. Kaya sa mga gitarista po, tsagain mo lang po na memorize yung mga notes. Yan po, 2-5-1 yan. Halimbawa, D minor to 5 to 1. Kung 2-5-1 naman po, pwede tayo yun. Pwede nyo i-apply yung chord tritone substitution going to 1 to create tension. Yun lang po. Yes, thank you very much, Sir Joel. Yan, napakaganda po. Makakatunghay tayo doon sa inyo pong mga practicum and performances doon. Doon natin makikita yung creativity ng bawat isa kung saan natin i-apply. Yes po, yung 2-5-1 na common po sa progression ng mga jazz, usually yung 5 talaga dyan, pinapalitan na nila ng tritone sub. Ayan. Alright, I'm excited sa mga magiging output po natin dito sa subject na ito. Yan, nandyan din si Ma'am Sheila Moraleda. Ayan. Ano po yan? Piano teacher din po siya. Alright, so marami tayong mag-aambagan dito para mas lalong maging meaningful at mas marami tayong matututunan sa subject na ito. Okay, last 1 minute. Meron pa po bang pahabol? Question? Additional? Clarification? Kung wala na po, pwede po bang paki-open ang ating mga camera at tayo ay mag-picture taking? Yun o. Ayan, yung mga pogi at magagandang lingkod ng Diyos. Sige po, last 5 seconds. Habol po. Sino po ang ano po dyan? Di ko alam mag-screenshot dito sa Windows. Ay, ito yata print screen. Okay, ready. Ano lang po mag-screenshot din.
Sige, mag-screenshot po kayo kung pwede po kayo mag-screenshot din. Ready? 1, 2, 3, smell. Alright. Ayaw sa akin. Kayo na lang po, hindi ko alam kalikutin. Kayo na lang po dyan. One more. Kayo na lang po. 1, 2, 3. Ayan. Sige po, binibigay ko po kay Pastor Eric sa mga ilang paalala bago natin sarahan ang ating gawain sa gabing ito. Pastor Eric, go ahead po. Inaan ko lang itong isa pong ano natin. Itong pa-announce din pas yung ating program saglit. Lagyan ko lang to ng headset itong isa. Okay po, ang atin pong program dito po sa AB Worship Music and Music Arts, Worship Ministry and Music Arts ay meron pong 4 na categories. We have the certificate, the diploma, associate, and bachelor. So, meron pong corresponding subjects for each level at yung ilan po sa atin ay nakalampas 10 subjects na, ano? So, they are entitled for the associate level na po. Then, pag pinagpatuloy nila, yun, definitely ay matatapos po nila sa bachelor. So, we have different subjects. I could not share kasi ibang gadget po ito. Pero we will share na lang po again doon sa atin pong GC yung mga subjects offered. And about sa mga subjects na offered po natin, pagtiyagaan lang po natin kasi hindi po natin mapagsabay-sabay yung 5 subjects for each level, gawa ng crowded or anong ibig ko sabihin, marami ring ibang subjects offered na kasabay sa ibang course. Kaya hinahati talaga natin yung isang buong linggo para ma-cater lahat ng mga iba't ibang students. Ayun. So, ayun, patuloy lang po tayong sumubaybay at pakiusap na rin po na i-share natin yung post po about our course, yung daan-daan or libong mga friends po natin kapag meron mong isa doon na nag-join ay malaking bagay po yun. Hindi lamang po para sa ating school pero para po sa ministry as a whole. So magtulungan po tayo and this is not for the not only for the benefit of everybody pero para po doon sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ayun. Sige po, Pastor Eric. Yan. Thank you po, Pastor Jeron. And kagandahan sa MBS, open tayo sa partnership. Pwede kayong magkaroon, kung gusto niyo magkaroon ng tutorial, tapos hindi kayo affiliated sa ibang mga music schools or sa mga ibang Bible school or any institution about music, pwede kayong makipag-partnership sa MBS and mag-apply lang din kayo as a partner para it's either kapag nakagraduate kayo dito or marami na talaga ding nalalaman at gusto nyong i-share sa tutorial ninyo, pwede kayo mag-accept ng tutorial at kung meron na, willing tayong mag-help sa inyo na bigay ng privilege na makapag-release ng certificate sa mga completer ng estudyante ninyo. So, yun kasi ang isang problem sa mga ibang nag-tutor pero wala silang maibigay na parang micro-credentialing ang tawag doon eh. So wala silang micro-credentialing. At ang hirap din ilagay halimbawa sa resume na natapos ka sa naturuan mo sila or ikaw ay nag-graduate or nakatapos na tinuruan ng ganitong music na firm or school ay hindi ka nabigyan ng certificate or basta sinabi mo lang doon. Ang kagandahan kapag partner kayo ng MBS, willing tayong makipag partner sa inyo and ang i-offer nyo ng mga certificate ay manggagaling sa school. Which is hindi naman natin papakialaman yung rate ninyo. Kumbaga, sa partnership, magbibigay lang sila ng miscellaneous. Still, kung ano yung rate ninyo per hour, yun pa rin yun. Hindi yun mag-change. So, yun lang ang condition ng school. Parang tinulungan lang talaga kayo na mas maging formal and
stable yung inyong pagtuturo. At maganda rin yon kasi kapag ipopost or ipopromote nyo ang inyong profile, dala-dala nyo ang pangalan ng school. But syempre, isa sa mga requirement diyan, kailangan estudyante din natin dito sa MBS officially. So, yun ang kagandahan kapag ano po kayo, enrolled kayo sa ating um, school or sa subject na ito. So, yun lang naman ang aking mai-share maliban sa music, yung ating ibang mga subjects na offered ngayon ay meron din na paki-follow na lang din ng ating website, Mobile Bible Seminary tsaka Mobile Bible School. Yung Mobile Bible School, ito po yung ating online program, SEC-registered as an online, and yung Mobile Bible Seminary is SEC-registered as owning satellite na may face-to-face po siya na pagtuturo. So kasama doon kung magiging partner tayo ng MBS, nandun tayo sa Mobile Bible Seminary na partnership. At ang kagandahan noon, yung certificate nila, ang nakalagay dyan ay BGC Taguig dahil kumuha po tayo ng virtual office doon. At yun ang advantage naman na may certificate na may address ng ating virtual office. SEC-registered talaga na nandun yung kanyang office. So, yun lang po. Thank you po. At sa mga hindi nakadalo kahapon sa atin pong lesson, next Monday po kita tayo. Daluhan po natin kasi introductory pa lang naman yung kahapon about contemporary worship na maraming ano kasi ngayon na pag sinabi mong contemporary, hindi natin talaga naintindihan kung ano ibig sabihin ng contemporary. So, actually, every ages ay pwedeng maging contemporary, no? Kaya magandang malaman natin and ano ba talaga yung tama, no, theological sound na contemporary music. So, bakit may ganon na naibang style? So, kaya ang title nun ay Contemporary Worship and Music Style. So, ipapaliwanag po doon. And naipaliwanag din kahapon na hindi naman per se na music style ay yun na yung pinaka ano natin highlight talaga sa worship. So, ayun lang po. At kung merong karagdagan or tapos na Question po ang po. closing prayer, no? Opo. Question, sige po, may question, pwede nang Sige po. Sir, regarding po dun sa contemporary worship style na lesson po, yung sabi niyo po kanina, ay kahapon, introductory po ba yung discuss, right? Tama po. Yes po. Pwede po ba siyang maulit uli next Monday para continuation as a review? Kasi interested din po kung umattend din. Umattend din po. It will be posted po sa ating YouTube channel. Mhm. Paki-type lang Mobile Bible School Inc. doon po sa ating YouTube at Ah, makikita niyo po ang logo. Yan, ganyan logo rin. Ewan ko ba't inverted. Naka-flip naman itong ano ko background ayusin ko nga. okay. Sige po. So, Noted po. ganyan po ang logo niya, color yellow, Mobile Mhm. Bible School Inc. And yung maraming, ano po maraming video lessons, mga courses. Kasi merong isang Mobile Bible School Inc. na ginawa ko noon na hirap akong ma-access. So, hindi ko na siya ma-access. Nalagyan lang siya ng 2 o 3 video ata yun. Hindi ko na ma-take down. At ito po yung ating gamit, yung marami talagang mga courses na naroon. So, kung gusto niyo ma-visit, try kong i-share dito ang link ngayon din para makita niyo Sige po. po. Sige Pwede po. niyo rin pong i-type www.mobilebibleschool.inc incorporated po yun, .com. mobilebiblesschoolinc.com at sa atin pong website, nandun din po yung mga links ng mga YouTube na pag nakita niyo yung sa graduation or yung AVP natin, audio video presentation sa simula, yan, naka-redirected po yan sa ating YouTube channel. So, ayan po yung link ng YouTube channel and ito naman po yung ating website, www.mobilebibleschool.com. So, yan dalawang ano po. So, any questions pa po? Meron pa po ba tayong question?
Wala na po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa bawat isa. So, usap na lang tayo, Pastor Jeron, after. Opo. So, let me end this meeting na rin po. Thank you po sa bawat isa. Good night po. Salamat po. Good night po. Dapat po, God Sister, bless. Sister Sheila, konting tiis na lang. 3 kasi yung pinagsasabay-sabay kong AI assistant na i-run. Pati yung yung nadagdagan pa ng isa, yung sa philosophy natin, kaya wait lang tayo dun sa may sa music. Kailangan ko talaga i-run lahat para makita ko yung mga tinuturo doon. So, itetest natin bago mag-launch, kaya tsaga lang tayo muna. And sa Sorry partnership, po. yes po, Sir Isaac. Sorry po. Sorry po, absensya na po. Another question po regarding po dun sa course na ino-offer po ninyo. Nag-offer din po ba kayo ng one-on-one class? Yes po. Nagbabari po ba ito sa tuition po or same lang din? Meron po tayong rate, nakalagay po sa ating website yung mga rate ng ating one-on-one. So Okay po, sige po. sa orientation po, mababasa natin doon. Nandiyan po yung YouTube website natin na link, www.mobilebibleschool.com, then orientation. Ayan, i-share ko lang sa inyo. Yan, pag nandito po kayo sa ating website, so home, i-click nyo lang po yung orientation nasa taas. Kung ito po ay mobile mobile phone ang gamit natin, merong burger dito, yung 3 line. Click nyo lang yung 3 line and choose orientation. Then dito po sa specialized mentoring and tutorial, pag na-click natin yan, ayan. Ang session po talaga rate natin 1,000. Bahala na si Pastor Jeron na mag-discount kung gusto niya. Pero yan, depende yan sa sa mastery din, no. Kapag pag certificate. Actually itong 800 per hour is master level yan, hindi yung certificate. Nakita ko rin ito nung nakaraan. Hindi ko na-edit ng gusto. So mag-programming tayo ulit. So yun po yung mga rate natin for 101. Pero yun bahala kayo ni Pastor Jeron. Pwedeng makipag one-on-one kayo na labas ang school. Pwedeng personal nyo kausapin si Pastor Jeron. Yan. Kahit sa MBS kayo nagkakilala, pwede kayo mag-usap ng labas sa MBS. Okay po. Ganon tayo kabait. Lalo na yung mga hindi course related kanyo, Pastor. Opo. Hindi course related. Tama. Okay po. Salamat po. Sige po. Usap po tayo, Pastor Jeron. Pag nagupan lang po ako. Yes, anytime. Daan kayo dito sa Ordaneta. Nandito rin si Pastor Joseph. Kayo po ba itong Pastor's Notebook, Pastor Joseph? Yes, Pas. Good Oh, evening. ayan. Kakapasok ko po ulit. Ayun. Si Pastor Joseph po yung teacher natin sa Contemporary Music and Studies. Hello po. Good evening. Contemporary Worship pala. So, sige po. Thank you po. God bless po sa bawat isa. Okay, thank you. Ayan na. Meeting na tayong 3. Yung? Naka-ano pa yung naka-live stream. Ay, naka-live stream. Naka-zoom pa yung sa kabila. Naka-record pa ata to, Pastor. Ay, nga. Sige, end ko lang.
Hindi tayo nakapag-closing prayer.